Magandang gabi po sa atin, Aritaw, bayan ng Aritaw. Thank you po. Ha? Salamat po sa inyong panahon. Nakinig po kayo ng salita ni Lord. Kahit pa paano, um, sa mga panahon ng mga ganito, meron kayong time na makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, napaka-bless po kayo kung tinanggap ninyo ang salita ni Lord. Pinagpala ka, kapatid. Salamat sa Panginoon, sa kalakasan, and kami po ay mga born again Christian at hindi po kami tumatanggap ng donasyon po. Para sa amin lang ay ibahagi lang namin ng libre ito. Buong puso. Kami po ay naglakbay galing ng Mindanao, Visayas at Luzon at puntahan mo po kami sa lugar ng Isabela. At maraming salamat po sa panahon ninyo. Alam ko si Lord po ay nakita po niya ang bawat puso ng tao dito sa Aritaw at alam niya ang mga taong tumanggap sa Kanya. Kaya nais namin kayong encourage na patuloy lang. And meron po kami YouTube channel. YouTube channel po namin para makontinue po ninyo ang inyong pananampalataya. Visit lang po kayo sa YHWH o Yahweh Ministry 102. Doon po kayo makinig o Yahweh Ministry 101. At ang YouTube channel din namin, meron din kaming End Time Evangelist TV YouTube. Doon po namin pinopost kung saan po kami punta. Wala pong kaming kinikita po dyan, kapatid. Ang nais lang namin is maging ilaw sa lahat ng mga Kristiyana. Dapat lang ibahagi natin ang salita ng Diyos sa buong mundo dahil si Lord ay malapit ng darating. At siyempre, kung di naman siya darating pa ngayon, alam naman natin na ang buhay ay hindi nagtatagal. Siyempre, lahat tayo ay ipapasok sa kabaong. Diyan man talaga tayo punta po, kapatid. Bangaw at uod lamang ang kakain sa ating laman. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sabi nga niya, sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ba natin na buhay na walang hanggan? Siyempre, tanggapin natin ang biyaya ni Lord, ang buhay na walang hanggan na kay Jesus Christ lamang. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, dapat lang magsiguro tayo sa ating pananampalataya. Check natin kung tayo ba ay nasa tamang direksyon, tamang daan. Kasi hindi biro po kung mamatay tayo at siyempre hindi natin alam ang daan. Ang dami nating daan-daan sa kahoy, sa bato, semento, hangin. Ano kaya, sino kaya ang Diyos? Totoo ba kaya to? O sa kwento-kwento lamang ni Lolo, ni Lola, mga kapatid, huwag kayong maligaw. Ang sabi ng Biblia, itong mga huling mga araw, marami ang mga bulaang mga propeta. Ililigaw nila ang mga tao, kaya isa lamang ang advice namin po sa inyo, magbasa po kayo ng Bible, doon po ninyo malaman ang salita ni Lord. At sabi nga ni Tomas nga, yun Panginoon, saan po ang daan? Ang sabi ng Diyos, Jesus Christ, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa madaling salita, wala nang ibang daan maliban lamang kay Jesus Christ. So, syempre, kapatid, ang buhay natin dito sa lupa, kailangan maging sigurado tayo. Sigurado tayo saan tayo punta. So, kung manalig tayo kay Jesus Christ, may patutunguhan tayo. Kung hindi ka pa sigurado, syempre, maligaw ka, kapatid. So, check lagi yung mga natin, pananampalataya. Tama na ba kaya to? Magbasa kaya ako ng Bible. Doon po sa Bible po, kapatid. Doon po natin malaman ang katotohanan. Sapagkat sabi ng Diyos, ang katotohanan ay magpapalaya po sa atin. Ako pala si Pastor Evangelist Jedi. Galing po ako sa Mindanao. Lahat ng bayan, napuntahan po namin. And meron po kaming church dito, kaya napunta naman po kami dito sa Luzon. And binabaybay namin po ang bawat bayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At blessed na blessed. First time po namin makapagbahagi po dito sa inyo. Medyo nagabihan po kami, kaya ito po ang pinakalas namin na bago pa kami magpahinga sa aming evangelism ministry. And maraming salamat po sa inyong panahon. At kung gusto niyo po tanggapin ng Panginoon, pray lang po tayo, saglit lang po. Alam ko na kinakailangan natin ng prayers. So pray tayo, siyempre sa ating pagbiyahe, hindi natin alam, malay mo,
yan na ang panahon ng katapusan ng buhay mo. Baka yan na talaga ang end mo, kapatid. At wala na pong replay. Hindi po sasabihin mo, Lord, teka muna, balik mo ako doon sa lupa, Lord, sisi ako. Siyempre, mag-isip-isip na tayo. That is, tinatawag katalinuhan. Kasi, pag mamatay na tayo, wala na mga kapatid. There's no return. Death is no respecter. Whether you are rich or poor, you're young, ano ba kaya, basta dadaan ka sa kamatayan, kapatid, at ilalagay ka sa kabaong. Titingnan ka mama mo, papa, ate, kuya mo. At pagdating ng panahon, siyempre, hatulan ka ng Diyos. At siyempre, pag sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala, alam mo na saan ka punta. Impyerno, kapatid. Buhay na masalimuot. Sipin nyo na lang po, napakalayo ang Makati. Cubao. Punta kayo ng Cubao po, biyahe kayo. Alam ng mga drivers yan, ilang oras yan, 6 hours, 7 hours. Ang daming mga bato po dito, isipin nyo na lang po, isang buhangin, kukuha ka ng buhangin po dito, sasakay ka, lagay mo sa bag mo. Pagdating mo sa Cubao, lagay mo yung buhangin dun sa Cubao. 6 hours, napakapagod. Pagdating mo dun sa Cubao, lagay mo, balik ka naman po dito, sakay ng bus, 6 hours. Kuha ka na naman ng buhangin, lagay mo sa bulsa mo, dalhin mo naman sa Cubao, lagay mo doon, punuin mo ang Cubao ng buhangin. Kunin mo lahat ng buhangin dito sa Aritao, ilagay mo doon sa Cubao. Punuin mo, ilang taon pa kaya yun. Kung maubos mo man kaya dito, andun pa sa Isabela, andun pa sa Cagayan, Tugigaraw, lahat ng buhangin dito, ilipat mo doon. Kailan pa kaya yun? Yan ang buhay na walang hanggan, kapatid. Huwag mong ipagpalit. Ang buhay dito na ipasamantala lamang. Kaya, sabihan Diyos, may pangalawang kamatayan. Ang kamatayan po na sinabi ng Diyos is second death. Dito sa lupa, mamatay tayo, pero itong pangalawang kamatayan, ang hindi nasulat sa aklat ng Biblia, ay itapon sa dagat-dagatang apoy. Yan ang pangalawang kamatayan. Ang tanong, sigurado ka na ba na ang pangalan mo nasa aklat ng Bible? Pero ang sabi ng Diyos sa John 3 verse 16, sapagkat kilala ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang isang anak, at sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo, libre lamang, sabihin mo lang sa puso mo, Jesus Christ, walang ibang Diyos, Lord, sinasamba ko, ikaw lamang. Kaya't Lord, nais kong maligtas. Sa mga sandaling ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Nais kitang makilala, magpakilala ka sa panaginip, mangusap ka o sa iyong Biblia, magsalita po kayo, Panginoon. At Lord Jesus Christ, gusto kita, Panginoon, natanggapin, pumasok ka sa puso ko. At Lord, patawarin niyo po ako sa aking masalanan, sa aking pagsamba ng Diyos-Diyosan at anumang ginawa ko noon, Lord. Patawarin niyo po ako. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Aritaw, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. Kung tinanggap ninyo ang Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon. Glory to God. Amen.